Hey guys! Welcome back for another educational vlog. So may nakapagtanong kasi sa akin dun sa isang vlog ko about online education kung worthy ba raw ang pag-take nito. Kaya naman, ginawa ko ang video na ito para i-present ang similarities and differences between online versus face-to-face learning. So, simulan natin sa enrollment. So, ang enrollment ng face-to-face learning ay of course, physical submission yan. So, yung card mo, yung good moral character or honorable dismissal para sa mga transferee, birth certificate, yan ay isa sa mga kailangan kapag nag-enroll mostly sa school. Kailangan lahat ng mga yan, isasubmit mo physically doon sa institution para ma-confirm at ma-evaluate nila kung ikaw ay pwede na bang mag-enroll or tanggap ka na ba as isang enrollee ng isang institution? Well, sa online learning, ang pagsasubmit is through online or through email. Isisend mo yan ng soft copy para ma-evaluate ng school kung ikaw ba ay pwedeng i-enroll sa isang certain level or certain course. Ngayon, kapag kailangan ng school ng physical copy ng mga documents na isinabit mo through online, ipapadala mo lang yung copies through courier or yun yung tinatawag na sa Philippines na LBC or either DHL, yun yung mga JNT. So, sila ang mag-carry out niyan para i-deliver nila doon sa institution kung saan ka mag-i-enroll. Next is sa payment mode. So, ang payment mode ng isang face-to-face learning ay pwede siyang gawin into 3 different ways. So, una, physically pwede ka magbayad doon sa cashier ng school or doon ka sa designated person na magkukolekt ng mga payments. Pangalawa, pwede kang mag-deposit ng payment through the designated bank account ng school. Pero yung receipt, dadalhin mo pa rin yan doon sa designated collector ng school para makuha mo yung physical receipt or official receipt na galing sa institution na nagbayad ka na ng isang part ng tuition or full na tuition ng school year mo. Pangatlo is, merong mga school na nagsisend ng mga online payment link. So, dun ka sa online payment link magbabayad, dun mo din makukuha kung magkano yung babayaran mo or kung nagbayad ka man ng full payment. Pero, ang gagawin mo pa rin yan, ipe-present mo pa rin yung nakuha mo na acknowledgement doon sa cashier ng school para kuhanin mo yung official receipt physically sa kanila. While yung payment mode sa online learning, magagawa mo rin yan in 3 ways. So, una, direct sa website ng school. So, meron kasi mga institution na direct ka na nagbabayad dun sa website nila. So, hindi ka na kailangan na makakuha pa ng mga any other payment link from outside or hindi mo na kailangan pa na magbayad pa through any other third-party payment processing. Next is, pwede ka mag-bank deposit. So, na-try ko ito nung mga early days ng AMA-OED. So, ano yan? Mga 2020 early? Mga ganun. Na-try ko to ng twice. So, nag-deposit ako ng fund doon sa designated bank account ng school. And yung acknowledgement na nakuha ko, sinend ko doon sa collector or doon sa admission team. Or, it's either doon sa mga accounting personnel na meron sila na nakadesignate para mag-collect ng payment of tuition fees or galing payment ng mga students. Yung pangatlo naman is through online payment link. So, meron kasi mga institution na gumagawa talaga niyan. So, gaya ng institution ko na recently, kasi nagkaroon ng problema doon sa system nila, doon sa direct payment, sinend nila sa akin yung online payment link. So, kung ikaw ay nanonood at magtataka ka kung bakit nagsasabi ako nito, dahil merong mga institution na ganyan ang ginagawa nila. So, para siyang separate payment link compare doon sa meron naman silang website. So, may mga ganun talaga. Hindi nabago ng process yun. Next naman is about sa study pace or yung schedule ng pag-aaral. So, yung study pace kasi ng face-to-face is fixed schedule. So, let's say Monday to Friday. So, Monday to Friday, ganito lang yan. Ito lang yung pasok mo. Saturday, Sunday, wala kang pasok. So, yun ang fixed schedule. Yun nga lang, kailangan mo siyang attendan physically. Kasi pag hindi ka umattend ng klase na fixed schedule, automatic yan absent ka.
rather than kung meron kang excuse letter. Pero ang excuse letter kasi is kailangan mo na talagang gamitin yan if in case na emergency na meron kang sapat na dahilan para magsabi na ikaw ay excuse sa isang klase, and maybe i-consider pa ng professor mo or teacher mo or instructor mo na bibigyan ka ng separate na special lesson or special exam man yan kung na-miss mo siya. Yun ang paggamit din ng excuse letter. Kung nasa trabaho ka pa niyan, tinatawag yung sick leave. Ang advantage lang ng face-to-face learning is that kung sakaling may mga tanong ka sa instructor mo or sa professor mo, pwede ka makapagtanong in the same time na nagre-lecture kayo at makakatanggap ka rin ng sagot in the real time na tinanong mo yan. Pero yun nga lang, hindi yan siya sa lahat ng oras makukuha mo in the same time yung sagot dahil minsan kailangan pang pag-aralan ng professor mo or kailangan pang pag-isipan kung anong isasagot niya sa'yo. So, hindi ibig sabihin na nag-face-to-face ka is lahat ng panahon is i-expect mo na kapag nagtanong ka ngayon is ngayon may sagot na agad. So, not all the time yan. And ang disadvantage ng face-to-face learning, kagaya ng sabi ko kanina, is kapag hindi ka umattend ng klase, automatic absent ka na. So, yan yung dapat mong titignan kapag ikaw ay nag-face-to-face schooling. While kung pupunta ka naman sa online schooling, ang study pace ng online schooling is flexible. So, ano ang flexible? Based on your time convenience. So, kung free ka every night, pwede ka mag-aral every night. Kung free ka every weekend lang, pwede ka mag-aral lang every weekend lang. Kasi ang ginagawa dun sa online schooling is that merong tinatawag na LMS. So, ang LMS is Learning Management System, kung saan dinesign yan para ma-separate yung mga aaralin mo, yung test mo, yung exams mo, yung quizzes mo into task. So, for example, ito yung one task na to. Ito yung maliit na tick box. Let's say, maliit na tick box yan. And kapag nabasa mo yung isang lesson at natapos mo na, i-check mo lang yun. Click mo yun, mag-check yun. So, yun ang tick box na sinasabi doon sa task ng Learning Management System. Ganon din sa exam, ganon din sa quizzes. Kapag natapos mo na yung isang section, kailangan mo siyang i-check para mag-proceed ka na to the next section, or next lesson, or next quiz, or final exam, midterm exam, yung mga ganun. Kasi nakalist down yun doon sa Learning Management System according doon sa arrangement kung alin ang mauuna at alin mahuhuli. So, mostly sa AMA-OED, based on my experience sa BS or bachelor's degree, ang Learning Management System, ang mga lesson is naka-number yan from 1 to 11, 1 to 10. So, may ganon. May mga chapter-chapter yan. Ang advantage ng pag-aaral through online learning is that, yun yung sinasabi ko kanina na time convenience. So, kasi nga hindi ka nagkakaroon ng fixed na klase. So, based lang kung anong araw ka free, anong oras ka free, doon ka pwede mag-aral at i-complete yung mga tasks na assigned sa'yo sa course mo doon sa Learning Management System ng school. Ang disadvantage niyan ay kung ang isang mag-aaral ay may mababang initiative or may mababang self-discipline, hindi ganun siya ka highly disciplined enough para i-program yung sarili niya na matapos yung mga course project, mga course subject na naka-assign sa course niya on time, so mahihirapan siyang matapos yung inaaral niya. Kasi importante yan dahil sa online schooling, compare sa face-to-face, ilagay natin na may example. Ang example is, nagsasubmit kayo ng course project. So sa face-to-face kasi, kapag nakikita ka ng teacher mo, almost every now and then, i-remind ka niyan. I-remind ka niyan. Kahit nga assignment, kahit pa mag-quiz, sasabihin pa nila sa iyan. Sa online schooling, bihira lang na may instructor or may professor na magpapaalala sa iyo. Kung meron mang mga ganyan, meron akong experience dito sa current school, may nagre-remind sa iyo kung kailan ka dapat magsasubmit ng assignment, kailan ka dapat magsasubmit ng course project, pero yun ay tinatawag na Student Engagement Executive or SEE. Kapag merong SEE ang school, i-expect mo yan, mas malaki ang babayaran mo na tuition fee. Kasi yung sa recent na school ko, pumapatak yan ng 22,500 per month. So, isipin mo kung gaano kalaki ang binabayaran mo kung meron kang gano'n.
So, kailangan mo i-consider ang mga yan, ang mga points na sinasabi ko, kung sakaling isa sa mga yan, isa sa face-to-face or online ang pipiliin mo as a way or as the pathway for you to get your desired degree. Either bachelor man yan or either master's or either even doctorate pa nga. Next is test and exams. So, sa exams ng physical schooling or face-to-face schooling, of course, tinitest ka physically, orally, and hawak mo yung test paper, sinasagutan mo yan, and meron ding time frame. So, ganun din sa online schooling. Ang pinagkaiba lang yan sa online schooling, dun ka sa learning management system mag-i-exam at hindi yan physically na present ang instructor mo, and may time din yan. So, based on my experience din, sa AMA o ED, merong mga quizzes na 20 to 30 minutes siya. Ang mga exams is around yung iba is 1 hour, mostly 2 hours is pag final, lalo kapag merong involved na calculation. Dito din sa abroad, ganun din. Ang mga quizzes is around 20 to 30 minutes din. So, ang mga course project nga lang, ang final exam, wala kaming final exam per subject dahil gumagawa kami ng mini research. Yun yung parang summary ng aming natutunan sa bawat course subject na tinitake namin. So, kasi nung na-try ko siya is nag-masters na ako dito. So, yun yun. Ang advantage lang kasi ng taking your exam through LMS or online learning, pwede ka kasi mag-retake ng exam kung sakaling naibagsak mo yung isa sa mga yun. Yung isa sa exam or isa sa long quiz. Pwede ka mag-apply ng retake. Magbabayad ka nga lang. Then, kapag nagbayad ka, i-reprogram ulit yun ng school at pwede ka na mag-take ng re-examination. Pero, hindi nakapareho nung arrangement nung unang exam na tinake mo na nai-fail. Hindi ko lang alam kung applicable ito sa face-to-face learning kasi hindi pa ako nakatry niya nung ako ay nag-aaral pa lang physically sa school. Kung merong nanonood dito na nakatry kayo, paki-comment na lang po sa comment box para at least aware din ako kung nai-apply ba yung re-examination from online to face-to-face din. So, dito naman tayo sa course project. So, ang course project ng face-to-face, and from what I know, kasi nag-face-to-face din ako ng unang school, by groupings yan. Kasi, syempre, mas marami ang student, mas marami kaysa classroom, of course. Kaya, normally, by group talaga ginagawa. Yan. Sa online, kapag nag-course project ka, most of the time, individual yan. Kasi, bakit? So, unang factor, hindi kayo magkakaroon ng time ng kaklase mo. So, let's say, I'm a BA Marketing Management and yung kasama ko is, which actually yung course ko talaga is Business Administration major in Human Resource Management. Nandito siya. Yan yung pinakataas na makikita nyo. So, let's say ang kasama ko na kaparehong course is ahead ng 4 hours sa akin. So, hindi kami pwedeng magkaroon ng same time na discussion, kailangan mag-adjust ang isa sa amin. So, kaya naman, mostly talaga ng online learning is, ang course project is individually talaga. So, yun yung mga differences niyan kapag ganun ang setup ng learning mode mo sa isang course or kapag nag-college ka na. So, yan mostly ang pagkakaiba ng face-to-face at online learning. Well, sa thesis naman, ang face-to-face is, of course, ano yan, mula sa formation ng thesis title hanggang sa pag-form ng mga questions ng body of the thesis, hanggang sa matapos yan, hanggang sa mag-defend ka, it is done physically. Pero sa online, meron kang 2 choices. So, una, pwede ka mag-defend online, lahat yung gagawin mo through online, through email, mga communication nyo lang ng professor mo, through live conference, mga ganun. Kasi ganun ang ginawa ko din sa master's thesis ko, full online siya. Yung pangalawa nga lang, ang pangalawa dyan, remember, kahit nag-online class ka or nag-online learning ka, pwede ka pa rin pumili na maggawa ng iyong thesis online or by email communication with your professor, pero ang defense mo is physical. So, pwede kang pumunta sa school at mag-request ng physical defense. So, yun. Sa akin nga lang kasi, hindi talaga siya applicable dahil
Yung isa sa mga professor ko is nasa India, yung isa is nasa UK, yung panelist is isa galing Africa, isa galing ng UK, isa galing ng Italy. So, magkakalayo kami. Paano naman kami mag-meet? Pwede kami mag-meet, kaya lang magastos. Baka ako ang magastusan kasi ako ang magdi-defense. So, better take it online. So, yun yun. Kailangan mong tignan din kung anong mas better na option kung sakaling pipiliin mo yung isa sa mga yun. And susunod naman is graduation. So, sa graduation, ang face-to-face is nagkakaroon niya ng once or twice a year na graduation. So, normally, ang pagkakaalam ko is every April or May or October sometimes yung isa. So, yan yung pagkakaalam ko. While ang online, ganun din yan. Once or twice a year, minsan thrice a year pa nga. Kasi sa AMAOED, nagkaroon natin sila ng mas marami pa sa twice a year na graduation kasi nga mas dumami ang students. Dito sa abroad, ang school ko is once a year lang daw nagbibigay ng graduation. Yun ang in-inform sa akin ng aking professor at aming student engagement executive sa school na hihintayin ko pa yung notification ng institution kung kailan sila mag-held ng graduation for this batch of this year and the next year. So, yan lang hinantay ko ngayon para makuha ko yung full qualification ng aking master's degree in engineering management. Dako naman tayo sa qualification. So, ang qualification, always remember that baka ikaw ay nagtitake ng online or baka ikaw ay nagtitake ng face-to-face. Walang pinagkaiba ang qualification na yan. Same yan. Hindi yan naka-mention na online study kapag ikaw ay nag-online learning or nag-distance learning. Hindi rin yan naka-mention as different doon sa face-to-face learning na diploma or certificate. So, pareho yan. Iisa lang yan. Iisa ang format, iisa yung physical copy. Walang naka-mention na kahit na anong magkaiba. Ang magkakaiba lang siguro niyan is yung nag-sign doon sa iyong certificate kung ikaw ay na-late na kumuha kasi wala na yung ibang personal na nag-sign before. So, pwedeng ganun lang. Pero, the rest, no. Walang pinagkaiba yan. Pareho lang yan. Meron yung pagkakaiba na isa. Isa ba? So, tignan natin. Yes, isa lang. Saan magkakaiba yan? Kapag ikaw ay na-interview, doon sa judgment yan or impression ng employer or interviewer mo. Kasi mostly, doon nagkakaroon ng comparison. Hindi ka kino-compare kasi sa school eh. Walang nako-compare dyan. Doon sa trabaho, mostly nako-compare kung saan galing ang iyong qualification. Kasi yun din ang experience ko. At yung mga taong magagaling mag-comment sa trabaho, yun yung mga tao na hindi naman kayang gawin yung trabaho mo bilang isang online graduate. So ako kasi nag-distance learning ako majority ng school na pinasukan ko. So dito, yan lang yung face-to-face. Yan. Sa ano yan? Diploma in Hotel and Restaurant Management Tourism. 2 years yan. Yung nasa taas is Business Administration Major in Human Resource Management sa AMAOED yan. Ito is virtual class. Itong nasa kabila is Lean Six Sigma certification yan. Ito ay Diploma in Engineering which is level 4. At ito ay Diploma in Engineering ito, level 5. Ito pala ang level 4 at ito ay Engineering Management. So lahat yung mga yan, itong next, ito, at yung nasa taas, at yung nasa kabila is, ano yan, tinapos ko ng distance learning. Yung isa lang is virtual class. So, yun. Ito is actually, ano yan, Certificate of Appreciation noong 2023 yan for, ano kasi ito, successful yung aming financial performance ng department. Kaya nagbigay ng certification or appreciation yung aking boss na Director of Engineering. So next is i-classify natin ang isang online learning. So ang classification ng isang online learning ay naka-classify yan into different form. So una, yun yung full online or distance learning. So full online means ayun yung sinasabing gumagamit ka ng LMS. LMS kasi is a full platform yan na kung saan lahat ng ginagawa mo is doon mo lang ilalagay. Para yung Google Drive na lahat in-store mo doon, sinasabit mo lang doon.
lahat ng task nandoon lang. Para siyang project management software actually. So, yun yung, kasi nakatry ako ng isang beses sa project management, ganun pala yung software, nandoon lang siya nakastay. Para siyang, ilagay natin sa payroll. So, payroll system, doon lang din nakastay. Hindi ka gumagamit ng physical paper. Pangalawa is, yung partial face-to-face, or mostly kasi ang common term niyan is hybrid learning. So, hybrid kasi, natawag siyang hybrid kasi nga, magkahalong face-to-face and partial online, no? Actually, magkahalong online at partial face-to-face. Mas marami na lang yung online kaysa face-to-face. So, ang hybrid learning kasi, meron kasing nagka-confusion dyan. Akala nila, yung modular is a hybrid. Hindi. Ang hybrid is, nag-visit ka sa institution at a certain period of time. So, ang modular kasi is, tumatanggap ka ng module physically at sinasubmit mo yan sa school every now and then. So, yun yung pagkakaiba niyan. Kung hindi mo submit yan, isend mo lang yung copy through taking picture. So, yan ang pinakaiba nilang dalawa. Ngayon, balik tayo doon sa hybrid. So, hybrid, let's say, every 3 months nakaschedule kang mag-visit sa school for something like actual lesson. So, mga ganun lang. Every 2 months, mag-visit ka once for like 1 day or 4 hours for that to take the actual lessons. Maybe mag-review lang kayo ng mga lessons mo, ng in charge na professor sa iyo. Mga ganun yun. Kasi meron akong encounter na ganyan, na partially hybrid siya kasi partially mag-face-to-face, pero mostly online ang gagamitin. So, yun yung hybrid type of learning or hybrid type of online learning. Pangatlo is virtual. So, virtual is, yun yung mga video conference, live video conference, kung kasaan pwede ka magkaroon ng live interaction with your professor, with your classmates. So, maraming maraming way. So, pwedeng via Zoom. Nagkaroon kayo ng ito kasi siya via Zoom ito. So, yan ay virtual class. Kasi, live class yan na inattendan ko hanggang matapos, hanggang sa nabigyan ako ng aking certificate of attendance. Kailangan ko lang kumuha ng certification para makuha ko yung pinaka-certificate ng Lean Six Sigma. So, yun yun. Last is isang modular. So, ang modular, yun yung sinasabi ko na, tumatanggap ka ng module physically. Let's say, handouts yan, printouts. Meron niya mga test paper din na answeran mo, isasubmit mo lang yan pabalik doon sa teacher mo or professor mo. Yan ang modular. Mostly ginagamit ito sa homeschooling. So, ganun ang pagkakaiba ng online learning. So, una is full online or distance learning. Pangalawa is hybrid or partial with face-to-face. Pangatlo is virtual class. Pang-apat is modular. So, may nakapagtanong kasi sa akin regarding dyan sa virtual class na. Sabi niya, ang tanong ko lang is, kapag sa virtual class ba, for example, nanonood ako ng recorded virtual class, considered ba yun na nag-attend ako ng virtual class? So, ang answer niyan is no. Kapag recorded ang isang virtual class, hindi na virtual class yun. Full online class na kasi ang virtual class, pwede ka makapagtanong online or live online with live and online interaction. So, kapag recorded na yun, ibig sabihin, hindi ka makakapagtanong at the same time na nagle-lecture yung professor man yan or instructor sa video. Hindi mo na rin makaka-interact yung mga attendees kasi nga wala na sila. Recorded na lang yan. Makikita mo na kung sinong nandoon. So, yun yung pagkakaiba niya. So, huwag tayo magtaka kung yung isang virtual class na recorded ay hindi magiging virtual class attendance. Kasi nga, hindi siya live. Hindi siya live na explanation. Hindi siya live na teaching. Hindi siya live na interaction. Hindi siya live questioning. So, yun yung pinagkaiba. So, ang pinaka-final is, ano ang advice ko para sa iyo kung ikaw ay nag-iisip kung either mag-online learning ka ba or mag-face-to-face. So, ito lang yan. So, una, kung ikaw ay mag-face-to-face, i-consider mo itong mga bagay na ito.
Kung ikaw ay aware na meron kang slower capability of understanding na kapag ikaw ay nagbabasa, kailangan sabihin at explain sa iyo kung ano yung binabasa mo. It's either naintindihan mo kasi yung words pero hindi mo naintindihan yung exact purpose or exact use ng mga phrase na ginamit doon sa lecture mo or lesson mo. So yan, meron kang slower comprehension in terms of understanding the lessons kung wala namang mag-verbally explain sa iyo. So dapat nag-face-to-face ka kasi kailangan mo yon. Dahil meron talaga mga tao na hindi ganun kadali makagets kapag nagbabasa pero mas mabilis unawa kapag sinasabi sa kanila verbally. So, wag mo iisipin na kung ikaw ay ganun, wala ka na, hindi ka na ganun katalino. No. Kasi ang katalinuhan is nasa iba-ibang in a various form yan. Hindi yan magkakapareho. Pangalawa, kung ikaw ay not passionate to do continuous research or to initiate big research, yung big research, maybe sabihin na natin mini research, mga 5,000 words each time. Kung ikaw ay ayaw mo yan, although meron namang mga researcher na nasa physical schooling, pero hindi naman sila ganun karami. Konti lang talaga sila compare sa population ng isang school. So, ganun lang. Very rare ang mga nagre-research ng sobra-sobra kapag nag-aaral physically. Next is, gusto mo ng mas maraming extracurricular activities. So, extracurricular activity, field trips. Extracurricular yan. Sports fest, kapag sumasali ka. Anong sports fest? Intramurals. Yan yung mga yan. Okay. Yan yung mga extracurricular activity. Gusto mo mag-theater, meron pang yung mga ganyan. Meron kang gusto mo mag-varsity player. So, kailangan nandun ka sa face-to-face para ma-enjoy mo yung gusto mo habang kailangan mo i-balance yung pag-aaral mo. Dahil kinukuha mo yung gusto mo, kailangan mo rin makuha yung magandang grades sa school para maging balance yan. Pero mostly naman ng varsity, magaganda rin ang grades. And pang-apat is, kung ikaw ay mahilig mag-aral na kasama mo yung mga klase mo or physically nandyan sila nakikita mo. So, dapat face-to-face talaga ang kunin mo. Kasi kung nabuboring ka na ikaw lang mag-isa, then hindi dapat sa iyo ang online education. So, ganyan. Hindi rin kasi lahat ng tao pwede mag-online education. Gaya nga ng sabi ko kanina, kung mataas ang self-initiative mo, kung meron kang mataas na self-discipline, okay, fine. Kung mataas ang level ng mga yan, well, hindi ka mahihirapan na tapusin ang isang online learning. So, ang lima is, kung gusto mo lang yung fixed schedule. So, gaya nung na-mention ko nga din isa kanina na kung gusto mo lang Monday to Friday aral ka, Saturday at Sunday, wala kang pasok, papahinga ka, sige. Doon ka sa face-to-face learning. So, next advice naman, kung ikaw ay gusto mo mag-online learning or online education, kung yun ang gusto mong i-take, ito ang dapat na i-consider mo. Una, kung ikaw ay mahilig magbasa. So, kung mahilig ka magbasa, kahit na konti-konti lang yan, kahit na sa kapirasong papel lang yan, malaki ang tulong yan para ikaw ay mas madaling makaintindi sa mga lessons mo sa online learning. Pangalawa, kung gusto mong mag-aral or mahilig ka mag-aral na ikaw lang mag-isa. So ako actually, to be honest, gustong-gusto ko yung ako nagbabasa mag-isa, ako nag-aaral mag-isa. Kasi mas feeling ko mas nakakapag-focus ako maintindihan ko ano yung inaaral ko. Although mas maganda rin naman ang face-to-face, so siguro na develop ko na lang tong skills na to over the time. Pero dati naman nag-face-to-face din ako, mahilig pa rin talaga ako magbasa. So ganun lang yon. Siguro lang siya, parang yun na kasi ang nakahiligan ko na. Kahit maliliit na papel nga lang yan, binabasa ko pa eh. So yun yan. Pangatlo is meron kang passion to initiate research or continue research. So yan. Ang online kasi is more on research, investigation, case study. So mostly na mga course project nandyan, malalaking course project minsan pa. So yun yung isa sa mga magkukonsider na ikaw ay karapat-dapat sa or the best way na kukunin mo is through online education. So, pang-apat is ayaw mo ng extracurricular activities. So, meron kasi mga tao na ganun. So, kahit ako ayaw ko ng ganun. Ayaw kong nagbabanat-banat ng buto sa labas.
although masipag naman tayo, masipag ako. Sa totoo lang, masipag ako. So, bubuhatin ko na yung sarili ko ngayon, ha? Pasensya na po sa mga magagalit dyan. So, actually, ganun talaga. So, kung ano naman yung ginagawa ko kasi masipag naman talaga ako. So, inulit-ulit ko pa. So, yun lang yun. So, ayaw ko din kasi ng extracurricular activity. Hindi ako mahilig mag-sports. Hindi ko mahilig mag-ganyan. Isa lang sports ang hilig ko, bowling. So, kung mag-basketball, hindi ako mahilig magtatalon-talon. Hindi rin ako mahilig magtatakbo ng baseball or hindi ako mahilig magkampas-ampas ng bola sa volleyball. Wala akong hilig sa mga yan. Bowling lang ang gusto ko. So, kaya punta natin ng factor number 5, which is gusto mo ng flexible schedule. So, kung gusto mo ng flexible schedule, kung kailan ka available na mag-take ng mga tasks sa iyong aral, then online is good for you. Kaya lang, yun nga lang, kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nagtatrabaho din at the same time, mahirap yun i-balance. Kasi ako, ganun ang experience ko, nag-aaral at nagtatrabaho, kailangan talaga ng high level of self-discipline and high level of initiative kapag ganun. Kasi para hindi ka mahuhuli doon sa due date mo. At hindi ka kailangan na magmakaawa pa sa kung na-extend yan or hindi mo kailangan magbayad ulit. Kasi sa pagkakaroon ng high level of discipline at high level of initiative, mas mabilis mo matatapos ang isang bagay kaysa normal na binibigay na oras dito. So, based on experience yan. So, well-experienced kasi ako sa pagkukuha ng online education dahil nga wala akong choice dahil nagtatrabaho ako habang nag-aaral. So, yun ang aking mga masasabi. Kung ikaw naman ay nanonood at meron ka pang ibang ideas on what are the differences and similarities of face-to-face versus online learning, paki-comment po yan sa comment box. At kung ikaw ay may mga tanong, paki-tanong na lang. Ganun din, please comment to the comment box at sasagutin of course ko yan. Kung masasagot ko, why not? Kung hindi, sorry na lang po. But if it is related to online study, then I will try my best to answer it. So thank you for watching. See you on my next educational vlogs. Bye.